Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una sa lahat mga kapatid kong minamahal sa Islam, tayo po ay magpapasalamat muna kay Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil binigyan pa tayo ng panibagong araw upang tayo ay makapagsimba, makapagdasal, makapag-ibadat sa isang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dahil dyan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, pag-aaralan natin ang tinatawag na durusul lugha. So anong ibig sabihin ng durusul lugha? Ang ibig sabihin ng durusul lugha, mga aralin patungkol sa wikang Arab. At ang wikang Arab, mga kapatid kong minamahal sa Islam, alalahanin natin ang wikang Arab mula ito sa ating relihiyon. Tulad ng sabi ni Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pag-aralan nyo ang wikang Arab nang dahil ito ay mula sa inyong relihiyon. So insyaallah subhanahu wa ta'ala, ngayon ay tatalakayin natin muna ang darsul awwal. Ang unang aralin dyan sa durusul lugha. Okay, so insyaallah subhanahu wa ta'ala, basahin natin muna. Hadha baytun, hadha masjidun, hadha babun, hadha kitabun, hadha qalamun, hadha miftahun, hadha maktabun, hadha sarirun, hadha kursiyun. So, anong makukuha natin aralin dito noong binasa natin ang ibara na ito? So, ang makukuha natin aralin dito mga kapatid kong minamahal sa Islam, yun ang tinatawag na hadha. Tinatawag na hadha. So, anong ibig sabihin ng hadha? So, insyaallah subhanahu wa ta'ala, malalaman natin din biidnillahi subhanahu wa ta'ala kung ano ba ang tinatawag na hadha. Bakit ba ito ay binibigkas ng mga Arab? So, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naam, ang hadha, ang ibig sabihin ng hadha, pag tatalakayin natin dyan sa definition niya, ang hadha ismu isyaratin lil mufradil mudhakkari al-qaribil aqili wa ghairil aqili. So, ang ibig sabihin mga kapatid kong minamahal Islam, ang hadha, ang tinatawag na hadha, ang ibig sabihin ng hadha, ang kahulugan ng hadha, ismu isyaratin. Siya ang isang pangalan, isyara, tumutukoy, o kaya itinuturo ng daliri sa panlalaki, lil mufradil mudhakkar, dyan sa panlalaki na isahan, dyan sa panglalaki na isahan, mag-iisang lalaki, lil mufradil mudhakkar, al-qarib, at ito ay malapit, at ito malapit, ginagamit lamang ito pag ito ay malapit, al-aqil wa ghairil aqil. At tandaan natin mga kapatid kung minamahal Islam, maaari din gamitin natin ito dyan sa aqil, dyan sa may pag-iisip, wa ghairil aqil, at walang pag-iisip. So halimbawa mga kapatid kung minamahal Islam, ang may pag-iisip tulad ng mga hadha rajulun, ito ay lalaki, hadha rajulun. So, ang lalaki mga kapatid kong minamahal Islam, ito ay may pag-iisip. May pag-iisip. Hadha waladun, ito ay bata. Ito ay bata. Ang bata, mayroon po itong pag-iisip. Hadha shaykhun, ito ay matanda. Ito ay matanda. At ang matanda, ito ay may pag-iisip. So, maaari din gamitin natin ang hadha dyan sa may pag-iisip. At dapat ang kalagayan niya ay mudhakkar, panlalaki. Okay? Dapat panlalaki. Wa ghairil aqil, siya ang ismu isyara, siya ang isang pangalan, itinutukoy niya o itinuturo niya
sa panlalaki, tumutukoy sa panlalaki na isahan. Al-qarib, at ito'y malapit. Al-aqil, at maaari din gamitin ito sa may pag-iisip. Wa ghairil aqil, at walang pag-iisip. So, halimbawa ng walang pag-iisip, pag ito'y gagamitin natin ng hada. Halimbawa, naam, hada kitabun. Hada kitabun. Ito ay book. Okay, ito ay book. Hada babun. Ito ay pinto. Ito ay pinto. So, ang pinto, mga kapatid kong minamahal sa Islam, ito ay walang pag-iisip. O ghairil aqil, ito ay walang pag-iisip. So, ang pinto, walang pag-iisip. Nang dahil dyan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, maaari din gamitin natin ang hada dyan sa mga bagay na walang pag-iisip tulad ng pinto. Hada babun. Naam, hada qalamun. Ito ay qalam. Ito ay ballpen. Ito ay ballpen. So, ang ballpen ay walang pag-iisip. So, maaari din gamitin natin ang hada dyan sa kanya. Hada qalamun. Hada babun. Hada kitabun. Yun ang ibig sabihin ng hada. Yun ang ibig sabihin ng hada. Ismu isyaratin lil mufradil mudhakkari al-qaribil aqil wa ghairil aqil. Nam, siya ang ismu isyara, siya ang isang pangalan na tumutukoy sa panlalaki na isahan. Okay, al-qarib, at ito'y malapit. Al-aqil, maaari din gamitin siya sa may pag-iisip. Wa ghairil aqil, at walang pag-iisip. Nam, pag naman babae ang tinutukoy natin, mga kapatid kung minamahal sa Islam, pag ang babae ang tinutukoy natin sa bagay na iyon, naam, ang gagamitin natin ay hadhihi. Okay? Hadhihi. Hindi na po hada. Subalit, hadhihi. So, halimbawa ng hadhihi, mga kapatid kung minamahal sa Islam, ang hadhihi, mga kapatid kung minamahal sa Islam, ang hadhihi halos magkaparihas lang ang kahulugan ng hada at hadhihi. Subalit, ang pagkaibahan lang, mga kapatid kong minamahal sa Islam, ang hadhihi, ginagamit lamang ito sa pang-babae. Ismu isyaratin. Okay, siya yung ism isyara, pangalan, isang pangalan na tumutukoy sa pambabae, sa pang-babae na isahan. Al-qarib, at ito ay at ito ay malapit. Al-aqil, at maaari din gamitin ito sa may pag-iisip. Wa ghairil aqil, at walang pag-iisip. So, halos magkaparehas lang ang hadhihi at hada. Subalit, ang pagkaibahan lamang, ang hadhihi, ginagamit lamang ito sa pambabae. Sa pang-babae. At ang hada naman, ginagamit lamang ito sa pang-lalaki. Pang-lalaki ang hada. Naam. Halimbawa, hadhihi bintun. Okay, hadhihi bintun. Ang bintun, mga kapatid kong minamahal sa Islam, ay batang babae. Batang babae. So, pag ang tinutukoy natin ay batang babae, naam, so ang gagamitin natin hadhihi. Hadhihi bintun. Hadhihi bintun. Hindi na hada baitun, hada bintun. Subalit, hadhihi bintun. Dahil ito ay babae. So, pag siya ay babae, dapat gagamitin natin hadhihi. Hadhihi. Naam. Hadhihi muhandisatun. Hadhihi muhandisatun. So, ito ay babaeng engineer. Ito ay babaeng engineer. So, naam, siya ay babae. So, ano ang mga alamat, okay, palatandaan ng ito ay babae? Okay, sign na ito ay babae. So, ang sign niya ay pag ito ay may ta marbuta. Mayroon siyang ta marbuta. So, mayroon siyang ta marbuta. Pag makikita natin ang mga bagay na may ta marbuta, walang pagdadalawang isip, kapatid kung minamahal sa Islam, ang gagamitin natin po ay hadhihi. Nang dahil ito ay babae. Hadhihi muhandisatun. Hadhihi muhandisatun. Naam, hadhihi haqibatun. Ito ay bag. Ito ay bag. Naam, hadhihi haqibatun.
Haqibatun ay babae. So, ang gagamitin natin sa kanya ay hadhihi. Naam. Hadhihi qurratun. So, ang qurratun may ta marbuta. Okay, anong ta marbuta? Ito ang ta marbuta na pang babae. Hadhihi qurratun. Nang dahil dyan, pag ito ay babae, ang gagamitin natin po mga kapatid kong minamahal sa Islam ay hadhihi. Hadhihi. Naam. Hadhihi. Hadhihi qurratun. Naam. Ang hadhihi, gagamitin lamang ito sa pang babae. Ang hadha naman, gagamitin naman ito sa pan lalaki. Naam. Pan lalaki. Naam. Ang khulasatul qaul mga kapatid kong minamahal sa Islam, naam, ang hadha, ginagamit lamang ito sa pang lalaki at dapat ito ay malapit. Dapat ito ay malapit. Okay. Ang hadhihi naman, ginagamit lamang ito sa pang babae. Pang babae. At dapat ito ay isahan at ang kalagayan niya ay malapit sa iyo. So, hadha baytun. Ito ay bahay. Hadha masjidun. So, ito ay masjid. Okay, ito ay masjid. Hadha babun. Ito ay pinto. Hadha babun. Yun ang ibig sabihin ng hadha. Okay, hadha ito. Naam. Hadha babun. Hadha kitabun. Ito ay book. Hadha qalamun. Ito ay ballpen. Hadha miftahun. Ito ay susi. Hadha maktabun. Ito ay mesa. Hadha maktabun. Maktabun, mesa. Hadha ito. Ito ay mesa. Okay. Hadha sarirun. Ito ay sarir. Kama. Ito ay kama. Hadha kursiyun. Ito ay upuan. So yun ang mapag-aralan natin sa unang aralin mga kapatid kong minamahal sa Islam. Uulitin ko, ang hadha at ang hadhihi. Ang hadha, gagamitin lamang ito sa panglalaki at panglalaki na isahan at dapat ang kalagayan niya ay malapit sa iyo. Naam, ang hadhihi naman, ginagamit din ito sa pangbabae. Ang hadhihi, ginagamit lamang ito sa pangbabae at dapat ito ay isahan at ang kalagayan niya ay malapit sa iyo. Yun ang wisdom mapag-aaralan natin dyan sa Darsul Awal. Hadhihi at hadha. So alhamdulillah, naway ay naintindihan natin insyaallah subhanahu wa ta'ala ang unang aralin natin biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd, fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.